Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,462 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all. Ito pag-usapan po natin today ay dyan sa Maynila, no? Dyan po si Yorme Isko Moreno Domagoso, no? Si Yorme Isko Moreno Domagoso ay hinamon po ang kanyang mga katunggali na sila Mayora Hani Lacuna at saka si Congressman Tutok Tuwin Party List Representative si Sam Bersosa. Okay, ano po bang hamon niya? Ay talagang galingan, no? Calls for performance-based campaign in Manila mayoral race, no? City of Manila, no? Ito ay yung mga kandidato na nabanggit po natin ay sila Isko Moreno Domagoso, Mayora Hani Lacuna at saka si Sam Bersosa, no? Sabi ni Yorme, yung kampanya daw na ito ay prioritize ang mga accomplishments and concrete plans over political attacks, no? Kasi nakikita naman natin itong mga politikong ito ay talagang tira ng tira kay Yorme Isko Moreno Domagoso, no? Talagang gusto talaga po ni Yorme na yung mga voters ay talagang deserve po nila na marinig sa mga kandidato kung ano po ang magagawa nila at saka ano mga ebidensya, resibo at ano ang mga nagawa na nila. Syempre, kitang-kita naman natin si Yorme Isko Moreno ay talaga namang siya ay talagang may mga resibo, no? So wag nating sayangin, no, ang mga panahon ng ating mga kababayan ay talagang kailangan nilang marinig kung ano ang plano at kung ano na nagawa ng bawat kandidato, no? Gamitin daw ang kampanyang ito na oportunidad para alamin, no, para malaman, sabihin, no, ano ang mga plano nila. Huwag nating sayangin ang oras ng mga tao na binigay sa atin para tayo ay mapakinggan. Gamitin natin yon as an opportunity to tell ano ang gagawin natin. Ito po ay kaugnay sa interview following his appearance before thousands of supporters at the Kaagapay Convention at Quirino Grandstand. Domagoso called for a more meaningful electoral discourse, no? Syempre ang dating ating mayor, no, ay talagang napapansin na rin niya yung mga negativity campaigning dyan sa Maynila. Syempre, alam naman natin kung anong mangyayari pag nag-negative campaigning. Matatalo po yung mga yan. Talagang sabi niya, nasurpreso daw siya dahil because that didn't happen in Manila before. The mudslanging, it's too much. If Chichi Atienza and high walls for faces, they would probably be covered in mud by now, no? Nagugulat nga si Yorme Isko Moreno, dati hindi naman nangyayari sa Maynila yon. Yung mga paninira, sobra grabe. Kung pader lang yung mukha namin ni Chichi, malamang kulay putik na yung pader, no? Siyempre, despite this, talagang sabi ni Yorme Isko Moreno ay committed sila to campaign focus on results, urging fellow candidates, especially those seeking re-election, to let their work do the talking. Kung ano ba ang nagawa nila. Di po ba? And if your re-election is, I say, just report it to the people what you have done. Let's not preempt their decision. Pero ako hindi rin po ako pabor sa First District Congressman si Junicio. Nakita ko po ang kanyang pangalan na pumirma doon sa impeachment trial, no? Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pasensya na po talaga namang hindi po tayo pabor diyan sa congressman na yan. Akala ko nga naman ay walang pero wala, no? Sana manalo ang Lopez, no? Just lay out what you plan to do for our city, for your district, and let the people decide in the end. At kung ikaw naman ay re-electionist, sabi ko, kung ano ang ginawa mo, mag-ulat ka na lang sa taong bayan. Huwag nating pangunahan ang magiging desisyon ng taong bayan. Basta tayo, maglahat ng mga ninanais mong gagawin para sa ating lungsod, para sa iyong distrito, tapos hayaan natin ang taong bayan ang magdesisyon kalaunan. Yan. So, for Isko, politics should be about public service, not personal attacks. Ginagawa yan ng mga congressmen and congressmen dyan sa Maynila.
talagang inaatake si Yorme Isko Moreno, ginagawa yan ng Mayora, ginagawa yan pasimple, isang Bersosa, inaatake talaga si Yorme Isko Moreno Domagoso. Naniniwala si Yorme na dapat that every candidate given the platform to address voters has a responsibility to use the opportunity respectfully by presenting real solutions rather than engaging in negativity. No, this belief is deeply personal for him, shaped by his own improbable rise from poverty to public office. Having grown up Manila's slums, scavenging for food to survive, Domagoso sees his political career as nothing short of a blessing. No, the fact that he now has the chance to serve the same city where he once struggled fuels his commitment to a campaign based on substance rather than a spectacle. I have nothing more to ask from God. If you knew where I came from, imagine literally from the garbage, yet here I am, given the chance to serve our people in the very same community where I grew up. What are the chances? I'm truly grateful for the simple things and everyday situations. Wala naman akong hihingin pa sa Panginoong Diyos na sa bagay-bagay. Kung alam ninyo kung saan ako nanggaling, biruin mo literal sa basurahan. Tama po yan. Kaya nga naman, si Yorme Isko Moreno ay basurero nga po talaga, pero alam nyo po ay talagang mag-aano po yan, no? Sobrang gagalingan niya para sa Pilipino. Okay? Para sa Pilipino at hindi lang po para sa Pilipino, para po sa mga Manileño, no? Maraming salamat, Yorme Isko Moreno Domagoso. Okay? Yan. Okay, sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.